Good morning, good morning, good morning mga kabig. Kumusta? Kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang ating mga followers, ang ating mga subscribers? Isang mapagpalang umaga po. Nako, pasensya na po kayo at minsan lamang po tayo na mag-post sa ating ikaw at barangay dahil siyempre trabaho, busy pa rin din po tayo mga kabig. Anyways, ano ba yung ating tatalakayin ngayong umagang ito dito sa Ikaw at Barangay kasama si Barangay Sek Emog. Unang-una ay nako, araw-araw nagbabasa tayo ng mga balita sa social media patungkol sa barangay election na kung saan ay makakansila na naman di umano. And in fact, si Senator Amy Marcos ay magfa-file na for rescheduling na naman na gagawin sa October 2027. Ay nako, talagang wala na talagang maisip ang gobyerno pagdating sa barangay. Imbis na unahin, bigyan ng prioridad, ay tayo pa dribble yun ang sinasabi nila, tayo pinagpapasapasahan kung ano yung naiisip nilang gawin sa barangay, kung saan mapapakinabangan nila sa kanilang personal na pangangailangan ay doon nila ilalagay. Napakahirap po ng kalagayan ng ating barangay, ng mga barangay. So wala tayong magagawa dahil tayo susunod lang sa kung ano ang ididikta ng gobyerno, kung ano mapagpapasyahan, doon lamang po tayo mga kabig. Tama po ba? At syempre, pang isang nababasa ko, itong kay Saldico na di umano ay nahuli pero hindi pala. Naku, talaga naman. So, hindi na natin maintindihan ang gobyerno. May ginagawa ba talaga? May nagagawa ba talaga? O dribble din lang tayo mga kabig. Okay? So, ayun. Isa sa mga nakikita natin, nababasa natin sa social media. At ito pa, medyo naiinggit lang ako, naiinggit lang ako dito sa ating mga porpis, di ba? Ako bilang solo parent ay ano pa pagkakaiba sa kanila? Mukhang hindi patas yung mga sinasabi ng gobyerno, ng guidelines ng IRR patungkol sa solo parents. Hindi naman nangyayari. Hindi nangyayari yung mga benepisyo. Hindi pa rin hanggang ngayon na ipapatupad yung discount. Bibili ka? Hindi ho lahat. Mayroon, may mga establishments naman na kinikilala ang solo parents. Pero halimbawa, one time kumain kami sa Max, kinuha yung mga senior citizens ID, tapos isinama yung ID ko bilang solo parent, diniscount naman, pero hindi nga lahat. Minsan mapapahiya ka na lang mga kabing. So ang nakikita ko kasi yung 4-piece hanggang ngayon sa totoo lang talamak pa rin din po. May mga magulang pa rin din na kasama sa 4-piece. Ang mga bisyo, pagkatanggap nila ng ayuda, doon na sa kanilang mga bisyo. So ibig ko ba sabihin, kaya ako naiinggit na bilang solo parent, mas malaki yung pakinabang na ibinibigay ng atensyon ng gobyerno, nakafocus sa kanila. Naiiwanan ng solo parents na mga kabig na mas nangangailangan ang solo parents ng atensyon, ng ayuda. Solo yung mga purpose na yan, may kumpleto ang pamilya niyan. Kumpleto ang pamilya niyan. At ang masaklap, may mga purpose na nag-aabil na may talagang kaya. Di ba? Samantalang ang solo parents, solo na talaga. Ikaw na ang
namamahala sa lahat, mag-isa ka. Kung nanay ka man, mag-isa mong tinataguyod ang mga anak mo. Kung tatay ka man, mag-isa mong tinataguyod ang mga anak mo. Sana kumakatok po tayo sa gobyerno, no? Bigyan din naman pansin, no? Ang solo parents, bigyan din po ng priority ang solo parents. Ako one time, nag-avail ako, nag-inquire ako tungkol sa pabahay, no, bilang solo parents. Okay, yung sa online, pagdating sa dulo, hindi ka rin pala basta-basta makakakuha. Kasi kailangan, ang kita mo sa ganito, ang kita mo sa loob ng isang taon, ganito. Through pag-ibig. So, dadaan ka sa proseso talaga. Ang iniisip ko, bilang solo parent, may espesyal na proseso para makapag-avail talaga ang solo parents. Pero, hindi. Palabas lang pala. Palamuti lang pala. Pero pagdating sa dulo, dadaan ka sa kung ano ang pinagdadaanan ng regular na proseso doon sa mga kumukuha ng housing, ng house and lot, ng mga hulugan. Akala ko naman, kasi siyempre, dapat may mga exemptions kasi solo parent ka eh. Hindi. Ganon din pala ang proseso. Dadaan ka, kailangan yung kita mo sa loob ng isang buwan, dapat ganito, ma-meet yung kung ano yung qualifications, no, na kailangan para kumuha ng isang hulugan na pabahay. Hindi pala. So, nakakalungkot mga kabig. So, ang sa atin po ay kumakatok po tayo sa pamahalaan, na bigyan din ng priority ang solo parents. Hindi lamang po ang 4Ps. Mas nangangailangan po kami ng inyong kalinga. Ngayon po, 2 anak kong magkukuna sa kolehiyo na. Mag-isa lang po ako. Bilang barangay secretary, magkano lamang po ang kita ko? Ako lang ang inaasahan. Magkano lamang po yung honoraria namin? 2 yung anak ko. Ito kumakamot ako, saan ako kukuha ng pang-enroll, lalo na yung first year college ko, yung bunso ko first year college na. Hindi ko alam kung gusto niya, okay, wala na, hindi mapili yung bunso ko. Sige, kahit sa school. In fact, dito sa amin, sa Pasay, sa CUP, ang problema, yung kursong gusto niya, wala. So, kailangan niyang maghanap ng school na nadudoon yung kanyang kurso. Di ba? So, obligado maghanap ka ng pang-tuition fee. Obligado na maghanap ka ng, ano nga ang gagawin mo? Paano nga? Nakakalungkot mga kabig, nakakalungkot. So, ulit, kumakatok po kami. Kumakatok po ako bilang solo parent. Ay sana mabigyan po ng patas na atensyon ang mga solo parents. Dahil kung ang 4Ps ay nangangailangan ng ayuda, karampatang ayuda, lalo na mas higit na po ang mga solo parents. Yun lamang po mga kabig, maraming salamat po at magandang umaga dito po sa Ikaw at Barangay kasama sa Barangay Sekemog. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.